Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kilalang abogado, kinanta ang sabwatan ni Castro at Speaker Martin para ikahon ang mga Duterte. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos ibasura ng prosecutor ang isinampang kaso ni Representative Franz Castro kay dating Pangulong Duterte, abay narito, kilalang abogado, all out na binira si Castro at si Speaker Martin. Lang saysay ang demanda mo, Franz Castro. Pokya. Pokya. Palpak ang iyong demanda. Gaya ng napakadami ng mga demanda sinasampa. Alam niyo kung bakit palagi nadidismissa ng kaliwa? Kasi sa kanilang isipan, basta file lang sila ng file, wala silang pakialam kung manalo matalo. Kasi ang gusto lang nila, propaganda. Finale lang kasong yan para magalit ang taong bayan laban kay dating Presidente Duterte. Ito namang speaker, dahil nga galit na sa Duterte, dahil nagsalita si Presidente Duterte, sige nga, mag-accounting tayo at maraming tinatago ang Kongreso. Ayun, pumanik kay Franz Castro dito sa Kongreso kung saan speaker si Martin Romualdez, bidang-bidang mga kaliwa. Nagkaroon sila ng strategic alliance. O anong nangyari ngayon? Di ba, winawakwakan sila ngayon ng kaliwa. Pagdating naman dito sa PI, sa pirma, yan ang inyong mga kaalyado. To the rescue naman ang veteranong broadcaster, bakit puro paninira ang ginagawa ng mga Duterte? Di tulad umano ng mga pinklawan, suportado pa ang Pangulo. Si Speaker Romualdez, tinatawag na SMR, hindi masyadong sumasagot sa mga isyu. Pero ang dami hong naninira sa kanya at maraming mga isyong binabato sa kanya. So mabuti pa yung piglawan, nakakaintindi ng sitwasyon. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung piglawan, legitimate na opposition, hindi problema ng Marcos administration. Kasi yung kanilang mga galaw, statement, constructive. Papulutan mo ng aral. At sumusuporta kung tama ang ginagawa ng Pangulo. Yun ang maganda. Hindi katulad ng mga Duterte, lahat na lang ginagawa ng Pangulong Marcos ay kinukontra nila. Alam naman natin kung bakit. Kasi meron silang sariling agenda. Meron silang political agenda. Nagmamadali sila, gusto nila magpalit ng administrasyon. Pero ito nga po, nakakalungkot. Yung dapat ay unity, dapat kakampi ng Malacanang ay sila hong maiingay at puro pagkontra ang kanilang ginagawa. Okay? Ayon naman sa isang abogado, kung tatahimik si Senate President Zubiri tungkol sa pinaggagawa ni Speaker Martin na harapang inaapakan ang Senado, ay talagang pinapakita lang na ang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos ay si Romualdez. Payag ba si Zubiri sa ganyan? Hahayaan niya ba yung ganyan? Kapag pumayag siya dyan, wala siyang liderato. Nakakahiya siya. Pag hindi niya pinaglaban ang Senado, wala siya. Ibig sabihin, mahinang Senate President siya. Hindi niya kayang ipaglaban ang Senado sa mga ginagawa ni Martin Romualdez. Kasi sobra-sobra na ngayon ang kapangyarihan ni Martin Romualdez. Parang hindi na lang ito speaker ng Kamara. Parang ito na nga ang napapatakbo ng gobyerno ni Marcos. Sa totoo lang. Si Lisa Araneta at saka ito na si Martin Romualdez. Sagot naman ni Senador Robin Padilla at kilala din bilang Duterte supporter na suportado niya ang tsa-tsa na sinusulong ni Speaker Martin. Hirit naman ng isang matinding kritiko ngayon ng Marcos Romualdez. So ngayon mga kababayan, tamang hinala na hanggang ngayon si Lisa Smugs ay pinaghinalaan na yung mga tao niya sa ahensya. Kung wala kayong tiwala sa mga taong nakapaligid sa inyo dahil pinagbibintangan mong babaeng ahas, ay mabuti pang umalis na kayo sa pwesto. Total, marami na kayong nanakaw, marami na kayong nakamkam. Pero hindi namin kayo titigil. I know, pag dumating ang panahon na matanggal na namin kayo, mabuhat na namin kayo ng bonggang-bongga, pagbabayaran nyo lahat ang pangangamkam ninyo. Narito naman ang sagot ni Kong Marcoleta sa sinusulong na tsa-tsa ni Speaker Martin Romualdez. Ang problema kasi, hindi pa natin alam, ano ba yung pinopropose niya sa tao? Yung kumukuha na ng... Di ba may kumukuha na raw ng pirma eh? Tingnan nga po kung naglabasan agad ng mga Ikaw ba, Jen, Nelson, nakakita na ba kayo ng isang proposal sheet na kung saan ipipirma yung mga kababayan natin? Wala pa po. Well, So kung hindi kayo nakakita, kung hindi pa nakakita, hindi natin alam kung ano yung proposal doon na kung saan pinapipirma yung tao. Hindi ba pwede na ang proposal ay baguhin ng saligang batas, pumirma ka, gusto mo o hindi? Hindi pa pwede yun. Hindi, proposal muna. Kailangan malinaw sa tao kung ano yung direction mo. Nakalagay na. Ba't ako pipirma rin kung hindi ko naman alam kung ano yung gusto mo ang mangyari? napirmahan daw po nila kung tumanggap ako ng AIC sa kanang tupad. 3,000 pesos, meron 2,000, ganun eh. Kasi nung aking tinitingnan, nung pinapanood ko,
merong isang babae nagpapaliwanag. Opo, oo. Ang sinasabi, hindi ko nga alam kung anong lugar eh. Nagpapaliwanag yung babae, nakatalikod kasi hindi ko nakita yung mukha. Yung audio lang ang narinig. Oo, Opo. yung likod niya, nakikita mo, pagkatapos yung mga tao nasa harap Nasa harap niya, okay. Sabi niya, ganito po yan. Gusto po ni Congressman kanya. Opo, opo. Batikan muna nga. People's Initiative, eh. Bakit si Congressman ang binanggit niya kagad? Gusto doon ni Congressman, oh. Gusto po ni Congressman na yung pong AX na tinatanggap ninyo Oo. at saka yung tupad. Opo. Sana alam ng mga kababayan natin habang dinidiscuss natin ito na yung tupad, Galing sa dole. ito ibinibigay lamang dun sa mga emergency livelihood ito. Opo. Ngayon na sinasabi niya, ito pong dalawang intervention ng ating pamahalaan, gusto po ni Congressman ay maisa batas. Kaya po kanya, kung papayag kayo dito, para sa ganun po ay tuluyan na po na natatanggap po ninyo ito, Oo. may papipirma po kami sa inyo. Oo. Ngayon, kapag tinitingnan mo na unang-una binabanggit na 4 na beses niyang nabanggit yung salitang congressman, mali yun eh. Opo. Kasi initiative ng tao, dapat walang makikialam. Opo. Eh, ba't niya binanggit ang pangalan ni congressman? Sa mga tweet, ang tao kaya pipirma, yun ang gusto ni congressman. Kung gusto Hindi niya yun ang daw. gusto ng tao. Pagkatapos, para bang nagiging attraction yung AX at saka yung tupad. Tatanggap ka ng pera eh. Eh, hindi naman yun ang panukala eh. Yes. Di ba? Bakit ito? Parang nililin lang niya yung tao para lang mapapirma Oo. na kailangan daw maisa batas yung AX at saka yung tupad. Oo. Eh, nasa batas na yan eh. Nasa batas na po Nasa yan. gaan na yan na Opo. meron na kaming nilagay na pondo para sa tupad, para sa ganun. Oo. Sa panahon na kakailanganin at sa mga targeted na sektor ng ating lipunan, merong mabibigyan. Yung GAA ay batas. What is the element of the contract? Kasi sa contract makikita mo kung paano yung pagbabayad nila pag deliver mo. Paano? Upon progress payment po siya upon certain percentages na completion of deliveries. So yun ang nakalagay sa contract. Yun po. At since wala pa kayo na-deliver, nasa warehouse pa lamang, so wala pang bayad. Meron na po yung sa warehouse is already leg 2 based on the operations plan that we tailor-made for the requirements of DepEd. So from suppliers po kasi yan, you have to take a look at it as yung the whole process. There's leg 1, there's leg 2, in yung leg 3, the last mile delivery, which is supposedly from our regional warehouses to the final recipients, which is the schools and the SDOs po. So all the items that are being hauled po ngayon, most of them are already in the regional warehouse. So yung leg 1 and leg 2 is already completed. And aside from dun sa mga items po na nasa regional warehouse wherein leg 2 lang yung na-complete, hindi ho natin na-complete yung leg 3, there are also some items that we already have completely delivered. So in other words, lahat ng nalagay nyo sa warehouse nyo, wala pa ho kayo nasisingil? Wala pa po. Bakit hindi nyo binabayad? Bakit natigil to? Your Honor, may I respond? Natigil. Your Honor, that is the position of Transpac. Of course, it's really a legal matter, no? Because the position of DepEd is there is no such thing as leg 2, leg 3. Wala sa contract. The contract is for delivery to the schools. What again? The contract is hauling from the supplier, delivery to the schools, at least for the hauling, the logistics agreements. It's from the supplier all the way to schools. So, on the position of DepEd is pag hindi mo na-deliver sa school, wala akong babayaran kasi hindi mo na-deliver sa school, hindi ka nag-comply. But again, this is a legal matter. I don't want to... Ito na lang, Yusek, saka Transpac, para at least clarify din sa amin because parang nangyayari dito, we will be the arbiter of everything. So, submit to us the TOR, submit to us the contract, submit to us yung magkano na nabayaran, submit nyo rin sa amin kung magkano na yung what you call this. May na-receive kayo, sabi mo kanina, may Wala na-receive pa. kayo, di ba? Wala. Warehousing. Wala pa. Warehousing. Under the contract po kasi, there's a framework agreement and under the framework, there are numerous call of contracts. O sige, ganito na lang para kasi nagagalit na si chairman. So, ano na lang, submit to us all the documents pertaining to this project, no? Ganun din na sa then. Yes, Mr. Chair, possible. siguro Yes. sa susunod na hearing natin We will ask the Committee on Rules. Parang ito. We will ask Committee on Rules kasi na-refer na yung resolution ni Congresswoman Castro sa Committee on Public Accounts. Na-refer na ba? Or Na-refer na raw eh. hindi, baka sa ano pa lang yan. Kung i-joint. Oo. Hopefully ma-joint. Oo. Again, Chair Dan, ano yung sa parte lang naman ng committee was really to assure na to find out. I think Mr. Chairman, joint kayo, Nakalagay na pa. Pero ang lead agency is lead is public accounts. Yeah.
Correct. Oo. Mr. Yeah. Chair, thank Yes, you so much. Yes, pero Salamat. we still want an assurance Oo. na wala tayong problema for our learning materials. Mr. Chair, wala po kaming resistance encountered from Transpac or any other party pagdating sa hauling. So, it's really a timing issue na. Okay. So, but we hope to resolve everything. In fact, naka 99% na tayo. Sige. So, we hope to resolve everything within the week. Yes. But, And these materials will be something that can be used by our learners and the teachers. yes, definitely. Definitely, Mr. Hindi Chair. siya outdated. Hindi po siya outdated. Hindi po siya outdated. But Mr. Chair, if I may just for Yes, a sige, minute or but- two, kasi Oh. I was worried about yung, kasi alam niyo naman, we're covered here, no? And they might say that wala pang binabayaran DepEd, and that will be a headline again. Again, I don't want to argue with Mr. Paler. I think we both agree to just leave the legal to the legal. It's not for us to, But just to explain briefly, this is a framework agreement. Meaning, it's an agreement, it's almost like an option contract. Now, there's an agreement, there's a huge agreement that says anytime the DepEd needs any hauling services, we can issue a call-off contract to Transpac, and Transpac will now haul whatever we ask them to haul. And that agreement was for a year, no? From October to, I think, June 30, 2022, if I'm not mistaken. October din po. October. Okay. Ngayon, yung mga call-off. Sa framework agreement, pwede ang hauling, pwede ang warehousing, and then the other services nga po like tagging. So sa warehousing, nagbayad na po yung DepEd for the central warehouse. I think that was around 23 million if I'm not mistaken. Yes, 23 million. Yun po, nabayaran na ng DepEd. Yung sa hauling, because nga of various issues, hindi nagbayad yung DepEd sa Transpac. This is being contested by the parties, in all fairness, to Transpac. So, I don't want to say we're right, I don't want to say they're right. This is the position of DepEd and that is the position of Transpac. So, yun po yung mga contentious issues. And we will submit the entire framework agreement as well as the different call-off contracts kasi may provisions din po yung call-off contracts on Pero when yung payments. frame of agreement na sinasabi niya, kasama yun ng pinaka-mother. Yun po yung mother. Yun Yun po yung yung mother mother. contract. Opo, O, yun yun ang- pinapit. Yun ang gusto namin makita. Yes po. And Opo. Mr. Chairman, we need to